Magandang araw sa inyo mga idol. Para patuloy tayo makapag-upload ng mga bagong kabanata, please subscribe and hit the notification bell. And also please don't skip the ads, kung meron mang lalabas sa inyong screen. Maraming salamat sa suporta ninyo mga idol. Kabanata 1361, ang matuwid na Wenwanji. Bilang isa sa mga nangungunang eksperto sa Katimugang Rehiyon, ang mga salita ni Wenwanji ay may malaking bigat, kaya ang kanyang upuan ay medyo kapansin-pansin. Habang nag-uusap sila, sumugod si Wenda. Sinubukan niyang magmukhang kalmado at nakangiting sinabing, "Lolo, magmadali na tayong umuwi." "Umuwi ka na. Hindi pa tapos ang pulong ng napakaraming sekta. Bakit tayo uuwi?" Nakasimangot na sabi ni Wenwanfo. "May sasabihin ako sa iyo," sabi ni Wenda ng buong pagsisikap, "napakahalaga nito." Inilibot ni Wenwanfo ang kanyang mga mata at sinabing, "Ano ang maaari mong makuha? Bukod sa pagkain, pag-inom, at pagsasaya, lalabas ka lang para sunduin ang mga babae." Biglang nagtawanan ang lahat ng nasa mesa. Kung mayroon talagang bagay, bilasan mo at sundan mo ako," udyok ni Wenda. Tumawa ang sect master ng Tianian sect at sinabing, "Wanchong, dahil may hinahanap ang apo mo, umalis ka muna." Ano kaya ang maaaring gawin niya? Tumayo si Wenwanyon at bumulong. Baka may gagawin talaga siya this time. Tumawa ang sect master ng Tianian sect at sinabi. Tumayo si Wenwanyon at itinaas ang kanyang mga kamay sa lahat. Sabi niya, "Everyone, I'm sorry. Balik muna ako." Pagkasabi nito, naglakad silang dalawa palabas ng dakilang bundok ng Yu. "Anong problema? Bakit ka nagmamadali?" tanong ni Wenwanji. Walang sinabi si Wenda, ngunit isang seryosong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Pagkaalis lang nilang dalawa sa bundok, sinabi ni Wenda na may nakakatakot na ekspresyon, "Lolo, may nangyaring masama." Pinugbog ni Chinyu ang anak ng sect master ng Heavenly Cloud Sect hanggang sa mamatay. Natigilan si Wenwanli saglit bago ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. "Nasaan si Chinyu? Nasaan siya ngayon?" Nagmamadaling tanong ni Wenwanli. "Hiniling ko kay Wen-er na itago siya. Siya ngayon ay nasa lihim na kaharian ng pamilya Wen," sabi ni Wenda. Hindi naglakas loob si Wenwanli na mag-isip ng husto. Dinala niya si Wenda at nagmamadaling umuwi. Sa daan, sinabi ni Wenda kay Wenwanli ang lahat ng nangyari. Matapos itong marinig ni Wenwanyi, hindi niya maiwasang magmukhang solemn. Sa pagbabalik, hindi siya umimik, nagpapakita ng kakaibang kaba. Pagkatapos magmadaling bumalik sa pamilya Wen, mabilis na pumasok si Wenwanyi sa Mystic Realm ng pamilya Wen. Sa Mystic Realm, si Chinyu ay nakaupo na naka-cross-legged. Nang makita niya si Wenwanyi na nagmamadaling lumapit, mabilis na tumayo si Chinyu at sinabing, "Guro." Tumango si Wenwanyi at malamig na sinabi, "Pinatay mo ang anak ng sect master ng Heavenly Cloud Sect. Hindi kanya pababayaan." Napangiti si Chinyu ng mapait. "Hindi ko rin akalain na magiging anak niya ito. Malamang may mali sa bagay na ito." Kumunat ang noo ni Wenwanli. Ang kanyang anak na lalaki ay hindi umalis sa sekta ng Tianian sa loob ng maraming taon. Sa pagkakataong ito, bigla siyang pumunta sa napakaraming sekta na pagtitipon at pinukaw ka. Siguradong may isang tao na nagtatangkang manggulo. Huminga ng malalim si Wenwanli. Inamin ni Chinyu at sinabing, "Kahit may isang taong nagtatangkang manggulo, ako ang pumatay sa kanya. Tiyak na hindi ako bibitawan ng sektang Tianian." "Tama. Anak niya iyon. Hindi kapantay niya si Lingyon," sabi ni Wenwanli sa malalim na boses. Tumayo si Chinyu at hinawakan ang kanyang mga kamay. "Master, nagsimula ang bagay na ito dahil sa akin. Ako mismo ang magdadala ng responsibilidad. Hindi ko idadamay ang pamilya Wen. Aalis na ako." Malamig na tiningnan ni Wenwanli si Chinyu at sinabing, "Anong kalokohan ang sinasabi mo? Dahil tinanggap kita bilang aking disipulo, natural na mananagot ako sa iyo. Bukod dito, ipinahayag ko sa publiko na ikaw ang aking disipulo sa napakaraming sekta na pagpupulong. Kahit na umalis ka, hahayaan ba ng makalangit na sekta ng ulap ang bagay na ito na magpahinga? Ito ang katotohanan.
Kung hindi matagpuan si Chinyu, malamang na mahahanap si Wen Wanji na mananagot. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong. Huminga ng malalim si Wen Wanji at sinabing, mula ngayon, bawal kang umalis sa lugar na ito kahit kalahating hakbang. Naiintindihan mo ba? Mabilis na tumango si Chinyu at sinabing, okay. Pagkatapos, tumingin si Wen Wanyi kina Wenda at Wen-er at sinabing, mula ngayon, bawal kayong umalis sa pamilya Wen. Pupunta ako at ipaalam sa mga lolo mo na pumunta bilang mga bisita. Si Wen Wanyi ay natural na nagkaroon ng kanyang mga kaibigan, at lahat sila ay mga eksperto. Ang dahilan kung bakit niya sila inimbitahan bilang mga panauhin ay para mapigilan ang makalangit na sekta ng ulap na biglang gumawa ng gulo. Nang makita kung gaano sila kabisi, hindi mapigilan ni Chinyu na makaramdam ng kaunting hiya. I'm really sorry, napabuntong hininga si Chinyu. Umiling si Wen Wanyi at sinabing, nangyari na ang usapin. Walang kwenta ang magsabi ng anuman. Manatili ka na lang dito at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang mahawakan ang bagay na ito. Nakakalungkot na si Juwo ay nasa closed-door cultivation. Sa sandaling ito, hindi napigilan ni Wen Wanyi ang bahagyang buntong hininga. Kung narito si Juwo, mas madaling hawakan ang bagay na ito. Hindi na nagtagal si Wen Wanyi at mabilis na umalis. Si Chinyu ay nanatili sa Mystic Realm na ito ng mag-isa, at mayroon siyang hindi masabi na kahihiyan sa kanyang puso. Higit sa lahat, hindi siya nakapagtanim ngayon, at ang pananatili dito ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Tuldok tuldok tuldok. Mabilis na kumalat ang balitang pinatay ang Young Master ng Heavenly Cloud Sect. Sa pinangyarihan ng napakaraming sekta na pagpupulong. Isang disipulo ng makalangit na sekta ng ulap ang tumakbo na may takot na ekspresyon. Sect Master? May nangyaring masama, lumuhad sa lupa ang disipulong ito na may takot na ekspresyon. Ang unang matanda ay nagalit, ano ang problema? Bakit ka nagkakagulo? Hindi mo ba nakikita na nagpupulong tayo? Sinabi ng disipulong iyon na may nanginginig na boses, may isang malaking bagay ang nangyari. Ako, kailangan kong iulat ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Tinulyapan siya ng Sect Master at ikinaway ang kanyang kamay. Ano yon? Magsalita ka. Nilunok ng disipulo ang kanyang laway at sinabing, Young Master. Young Master is dead. Kabanata 1362, Countermeasure. Bahagyang kumunot ang noo ng Sect Master at sinabing, Young Master. Aling Young Master? Sinabi ng disipulong ito na may humihikbi na tono, ang iyong anak. Ano? Biglang tumayo ang Sect Master, at isang nakakatakot na aura ang agad na sumabog. Kahit na lahat ng naruroon ay top-notch, nasasakal pa rin sila sa malakas na pressure ng Sect Master. Sino ang gumawa nito? Sino ang may gawa nito? Pilit na umungal ang Sect Master, at maging ang mga ulap sa kalangitan ay agad na nagkalat. Ito. Sinasabing si Chinyu iyon, nanginginig na sabi ng disipulo. Ang ekspresyon ng Sect Master ay sobrang pangit, at napuno ng galit ang kanyang dibdib. Ang Chinyu na ito ay talagang hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanya. Ang Sect Master ay umatras na, ngunit siya talaga ang pumatay sa anak ng Sect Master. No wonder na nagmamadaling umalis si Wen Wanli ngayon. Tiyak na alam na niya ang balita ng maaga. Ang Chinyu na ito ay dapat mamatay. Kung si Wen Wanli ay matino, siya sana ang nagkusa na ipadala siya. Masiglang nag-usap ang lahat, sunod-sunod na sinisisi sina Chinyu at Wen Wanli. Ngunit hindi umimik ang Sect Master, tanging ang kanyang ekspresyon lamang ang nakakatakot na malamig. Talagang papatayin ko siya gamit ang sarili kong mga kamay, mula ngayon, sino man ang magpoprotekta kay Chinyu ay magiging kaaway ng ating makalangit na sekta ng ulap. Malamig na sabi ng Sect Master. Sa isang iglap, natabunan ng maitim na ulap ang kalangitan at kumikidlat at kumulog. Para bang senyales na magsisimula na ang isang malaking labanan. Tuldok tuldok tuldok. Sa sandaling ito, nakaupo si Chinyu sa Mystic Realm na bahagyang nakapikit ang mga mata. Ang ganitong uri ng mapurol at walang lasa na buhay ay napakahusay sa pagsasanay ng ugali ng isang tao.
Sa mga araw na hindi siya makapagtanim, maaari lamang subukan ni Chinyu na pasiglahin ang kanyang estado ng pag-iisip. Buntong hininga. Bahagyang bumaantong hininga si Chinyu at tumayo mula sa lupa. Lubhang hindi komportable ang pakiramdam niya. Wala siyang magawa para tumulong. Wala man lang siyang magawa. Sa lihim na kaharian na ito, hindi niya marinig ang mga tunog sa labas, kaya walang ideya si Chinyu kung ano ang nangyayari sa labas. Sa gabi, sunod-sunod na dumating ang mga tao sa pamilya Wen. Sila ay isang grupo ng matatandang lalaki, ngunit lahat sila ay medyo makapangyarihan. Sa buong South Province, lahat sila ay mga tyrant. Wan Chong, bakit ka nagmamadaling hanapin kami? Ang nagsalita ay isang lalaking may mahabang itim na balbas. Ang pangalan niya ay Crow, at isa siya sa mga mabuting kaibigan ni Wen Wanyon. Ano pa nga ba ang magagawa niya? Naghahanap lang tayo ng maiinom at makakain. Tumawa ang isang maikling matandang lalaki na puno ng puting buhok ang ulo. Ang taong ito ay tinawag na puting unggoy, at siya ay medyo makapangyarihan. Hahaha, Wan Chong, wala kaming oras na samahan kang kumain at uminom, ang isa pang tao ay lumakad pasulong at sinabi. Bumaantong hininga si Wen Wanli at ikinaway ang kanyang kamay. Sige, maupo ka muna. Pagkatapos makaupo ang lahat, sinabi ni Wen Wanli, lahat, maaari kang manatili ng ilang araw pa. Huwag kang mag-alala. Nakarating tayo dito. Hindi tayo pwedeng umalis pagkatapos kumain, nakangiting sabi ni Crow. Sa sandaling ito, pumasok sina Wenda at Wen-er. Kumusta, mga lolo? Medyo masunaring sabi ni na Wenda at Wen-er. Haha, kayong dalawa. Kung hindi kayo lalabas para sunduin ang mga babae, ano ang ginagawa ninyo sa bahay? Biro ni White Monkey. Masama yata ang reputasyon mo at hindi ka makakasundo ng mga babae, biro din ni Crow. Napakamot ng ulo sina Wenda at Wen-er sa kahihiyan. Nang magsasalita na sana sila, winagayway ni Wen Wanli ang kanyang kamay at sinabing, lumabas muna kayong dalawa. May pag-uusapan tayo. Okay. Hindi na sila nagtagal pa sa dalawa. Tumalikod sila at naglakad palabas. Nakaupo sila sa mga hagdang bato sa pintuan, nakadikit ang kanilang mga pisngi habang nakatingin sa papalubog na araw. Sa tingin mo ba ay tutulong sila? Tanong ni Wenda. Pamulong si Wen-er, lahat sila ay mabubuting kaibigan ni Lolo. Dapat silang tumulong, di ba? Puntong hininga, ngunit ang kalaban ay ang Heavenly Cloud Sect kung tutuusin. Walang handang sumalungat sa Heavenly Cloud Sect. Bumaantong hininga si Wenda. Bukod dito, ang mga taong ito ay gustong maglakbay sa buong mundo at sanay na sila sa kalayaan. Nanatiling tahimik si Wen-er, nakaramdam ng panlulumo sa kanyang puso. Alam nilang lahat na marahil ito ay isang kalamidad para sa pamilya Wen. Kung gusto nilang lumaban sa sekta ng Tianyin, kakailanganin nila ang tulong ng mga namungunang freelance na martial artist ng South Province. Halimbawa, ang kakaibang sayaw ng Mount Huaning, Kuzu ng Mount Ning Temple, at iba pa. Gayunpaman, halos imposibleng tipunin sila ng sama-sama. Habang nagsasalita sila, isang malakas na sigaw ang nagmula sa main hall. Anong sabi mo? Tianyin Sect. May pumatay sa anak ng Sect Master ng Tianyin Sect. Matandang Wen, pinag-isipan mo na ba? Talaga bang lalabanan mo ang sekta ng Tianyin? Kung mababaliw sila, hindi natin sila mapipigilan. Nang marinig ang mga boses sa pangunahing bulwagan, hindi maiwasan ni Wenda Wen-er na tumingin sa isa't isa bago bumaantong hininga. Ilang sandali pa, sunod-sunod nang umalis ang mga tao. Narinig nila na lumalaban sila sa sekta ng Heavenly Cloud at walang gustong kumilos. Makalipas ang 10 minuto, maliban sa puting unggoy at uwak, lahat ay umalis. Sa malaking bulwagan, silang tatlo lang ang naroon. Pumasok sina Wenda at Wen-er. Pagtingin sa bakanteng bulwagan, hindi nila maiwasang malungkot. Itong dalawa lang. Hindi napigilan ni Wenda ang pag-ungol. Walang imik si Wen Wanye, habang ang puting unggoy at uwak ay nagmumura kay Wen Wanye. Bagamat hindi magandang pakinggan ang kanilang mga salita, wala silang balak na umalis. Nagtataka ako kung kailan lalabas si Tita Juho sa pag-iisa, sabi ni Wenda. Tama. Kung kumilos si Tita Juho, mas malaki ang tsansa niyang manalo.
Habang nagsasalita siya, isang malakas na aura ang biglang lumapit sa pamilya Wen. Kabanata 1363, Galit ng Sekta ng Langit na Ulap. Alam ni Wen Wentong na dumating na ang mga tao mula sa Heavenly Cloud Sect. Mabilis ding tumayo ang puting unggoy at uwak sa tabi niya at tumangala sa langit na may time na ekspresyon. Gaya ng inaasahan, lumitaw ang ilang figure sa kalangitan sa itaas ng pamilya Wen. Ang pinuno ay ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect, at ang unang elder ay sumunod na malapit sa likuran. Malamig na tumingin ang Sect Master, hindi maitago ang lamig at galit sa kanyang mukha. Kahit na malayo sila ay ramdam pa rin nila ang nakakapang-asar na lamig sa kanyang katawan. Nagkunwaring walang alam si Wen Wanji at naglakad palabas, tahimik na naghihintay sa pagdating ng Heavenly Cloud Sect. Hindi nagtagal, dinala ng Sect Master ang lahat at dahan-daang lumapag sa harap nila. Napakalamig ng ekspresyon ng Sect Master, ngunit bilang pinuno ng katimugang rehiyon, nagpakita pa rin siya ng pambihirang katahimikan. Nasaan siya? Direktang tanong ng Sect Master. Sino siya? Nagkunwaring pipi si Wen Wentong. Bago pa makapagsalita ang Sect Master, ang unang elder sa gilid ay pinagalitan, Wen Wentong, tumigil ka na sa pagpapanggap. Nasaan si Qin Yu? Ibigay mo siya. Bahagyang nagulat si Wen Wentong, hindi ko rin alam. Hindi ko pa siya nakikita. Ano ang nangyari? Tumigil ka na sa pagpapanggap. Ang dakilang elder ay humakbang pasulong, puno ng pagmamataas. Gumisi si Wen Wentong, matagal na akong hindi nagpapanggap. Pinatay ni Qin Yu ang anak ng aming Sect Master. Ang lakas ng loob mong sabihin na hindi mo alam. Galit na sabi ng dakilang elder. Sinabi ni Wen Wanji na puno ng gulat ang mukha, pinatay ni Qin Yu ang anak ng aming Sect Master. Paano ito posible? May hindi pagkakaunawaan ba? Hindi pagkakaunawaan. Napakaraming tao ang nakakita nito sa sarili nilang mga mata. Paano ito magiging hindi pagkakaunawaan? Sabi ng dakilang elder na may malungkot na mukha. Sumimangot si Wen Wanji at sinabing, hindi ko talaga alam. Hindi na rin bumalik si Qin Yu. Bukod dito, hindi ba't matagal nang hindi umalis sa sekta ang Young Master ng Heavenly Cloud Sect? Paano pupunta si Qin Yu sa sekta para pumatay ng tao? Medyo nanunuya si Wen Wanji. Sa wakas ay nagsalita ang Sect Master, na kanina pa tahimik. Huminga siya ng malalim at sinabing, sisiyasatin ko kung paano nakatakas ang anak ko. Gayunpaman, si Qin Yu ang mamamatay tao. Dapat siyang mamatay. Wen Wanyon, hindi mo siya mapoprotektahan. Walang pakialam na sinabi ni Wen Wanyon, si Qin Yu ay wala sa akin. Walang silbi na hanapin mo ako. Ikaw ang kanyang Panginoon. Kung hindi ko siya mahanap, gagawin kitang halimbawa, ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect ay lubhang hindi sumusuko. Si Wen Wanji ay hindi isang mahinang tao. Gumisi siya at sinabing, sige, halika at subukan mo. Tinulyapan ng Sect Master ang uwak at puting unggoy sa likuran niya na para bang binabalaan niya sila. Mga ad ng Pop Future. Pagkatapos, nagbigay ng ultimatum ang Sect Master, bibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi mo ibibigay si Qin Yu, tiyak na tatapakan ko ang pamilya Wen. Ako, Wen Wanye, ay hindi natatakot. Hihintayin kita. Malamig na ngumuso si Wen Wanye. Hindi na nagtagal ang Sect Master at tumalikod na para umalis. Malamig na tumawa ang unang elder, Wen Wanye, matagal na akong hindi gusto sa iyo. Sinasabi ng lahat na ang iyong lakas ay hindi pangkaraniwan. Maya-maya, mararanasan ko ito. Welcome, mahinang sabi ni Wen Wanye. Hindi na sila nagtagal at iniwan agad ang pamilya Wen. Pagkaalis nila, isang seryosong ekspresyon ang lumabas sa mukha ni Wen Wanli. Basang-basa sa pawis ang puting unggoy at uwak sa gilid. Takot din sila sa sekta ng Tianian, lalo na sa sekta na malapit ng Mabaliw. Lolo, bakit hindi tayo umalis sa South Province? Mungkahi ni Wenda. Umiling si Wen Wanli at sinabing, hinding-hindi ko iiwan si Dayo. Pagkatapos, tiningnan ni Wen Wanli ang puting unggoy at ang uwak sa tabi niya at sinabing, kung gusto ninyong dalawa na umalis, hindi pa huli ang lahat. Screw mo. Dahil nandito tayo, natural na hindi tayo aalis, sabi ng uwak. Tama.
Mula noong sinaunang panahon, sino ang hindi mamamatay? Hindi banggitin na hindi tayo maaaring mamatay. Tumawa din ang puting unggoy. Isang click lang ang casual date. Mga ad ng Pop Future. Humihingal si Wen Wanli bilang pasasalamat. Hindi siya masyadong nagsalita, ngunit ang lahat ay sinabi sa katahimikan. Tiyan sekta. Nanunuya si Elder Bai. Walang ibang dahilan kundi siya ang pinakamalaking benepisyaryo. Sa ganitong paraan, hindi siya itutulak ng sekta ng Tiyan na sisihin. Nakikipaglaro sa akin. Masyado ka pang walang karanasan. Gumisi si Elder Bai sa kanyang puso. Ang balita ng pagpatay ni Qin Yu sa anak ng sect master ng Tiyan sect ay mabilis na kumalat sa buong Southern Province. Mabilis ding naglabas ng pahayag ang sekta ng Tiyan. Mula ngayon, sino mang manggahas na makipagrelasyon kay Qin Yu ay magiging mortal na kaaway ng Heavenly Cloud Sect. Sa loob ng isang panahon, higit sa kalahati ng katimugang lalawigan ay nagkakagulo. Sa loob lamang ng 3 maikling araw, paulit-ulit na nagbago ang balita, at lahat ng ito ay balitang nakakaakit ng mata. Talagang kakaiba. Noong isang araw lang, nabalitaan na ang relasyon ng dalawa ay hamina na. Bakit pinatay ni Qin Yu ang anak ng sect master ng Heavenly Cloud Sect sa isang kisap mata? Tama. Hinala ko na may sadyang gumagawa ng masama. Ngunit anuman ang mangyari, si Qin Yu talaga ang mamamatay tao. Sunod-sunod niyang pinatay ang mahahalagang figure ng Heavenly Cloud Sect. Hindi na ito matitiis ng Heavenly Cloud Sect. Sa pagkakataong ito, natatakot ako na walang makakapagprotekta kay Qin Yu, kahit kay Wen Wanli. Hindi mabilang na mga komento ang dumaan sa buong katimugang lalawigan. Sa sandaling ito, nakaupo si Qin Yu sa Mystic Realm, nakakaramdam ng pagkabalisa. May masamang premonition siya na iduwit niya ang buong pamilya Wen dahil sa kanya. Hindi, kailangan kong lumabas. Hindi na ito napigilan ni Qin Yu. Sa kanyang personalidad, tiyak na hindi niya kayang hayaang sisihin siya ng sinuman. Ipakita ang menu. Magbasa ng novel online ng buo Novel Bean. Nobela Ang Mayaman Kong Asawa Kabanata 1364. Ang Mayaman Kong Asawa. T1364. Mga ad ng Pop Future. Kabanata 1364, Kabanata 1364, lahat ng natutunan niya sa kanyang buhay. Naglakad si Qin Yu hanggang sa labasan. Malungkot ang kanyang mukha, at binalak niyang buksan ang lihim na kaharian na ito sa pamamagitan ng puwersa. Ang lihim na kaharian na ito ay nilikha ni Wen Wanji, ngunit sa kakayahan ni Qin Yu, maaaring mabuksan niya ito sa pamamagitan ng puwersa. Iniyuko niya ang kanyang kanang kamao, at ang gintong liwanag ay kumikislap. Nang malapit na niyang buksan ang lihim na kaharian na ito, biglang kumislap ng liwanag ang labasan. Sa sumunod na segundo, pumasok si Wen Wanji. Master! Yumuko si Qin Yu kay Wen Wanji. Pinalaki ni Wen Wanji si Qin Yu. Tila nakita niya ang mga intensyon ni Qin Yu. Anong gusto mo? Tanong ni Wen Wanji na may malamig na mukha. Napabuntong hininga si Qin Yu at sinabing, masama ang pakiramdam ko sa puso ko. Hindi na talaga ako makakatagal dito. Itinaas ni Wen Wanji ang kanyang kamay at idiniin ang leeg ni Qin Yu. Isang malaking puwersa ang sumabog. Hinailan niya si Qin Yu sa gilid at pagkatapos ay malamig na sinabi, ang pinapagawa ko sa iyo ay sapat na. Naaalala mo ba? Napangiti si Qin Yu ng mapait. Bagamat sinabi niya, hindi siya makasarili na tao. Sa sandaling ito, naisip ni Qin Yu ang alaala na ibinigay sa kanya ni Yan Rozo. Sinabi niya sa liham na kung siya ay nakatagpo ng gulo na hindi niya malulutas, dudurugin niya ang keepsake. Sa oras na iyon, tiyak na may ipapadala ang pamilya Yan. Kung ang pamilyang yan ay talagang nagpadala ng isang tao, kung gayon ang sekta ng Heavenly Cloud ay hindi na dapat banggitin. Pagkatapos ng maraming pag-aalinlangan, sa wakas ay iniligpit ni Qin Yu ang alaala. Maliban kung talagang kinakailangan, talagang ayaw ni Qin Yu na gulo si Yan Rozo. Iniisip ko kung gaano katagal matutulog ang bastard iron egg na iyon, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Ang iron egg ay nasa tuktok ng Almighty Realm, at ang kanyang lakas ay napakalakas. Kung magising siya, baka makatulong siya. Sumunod ka sa akin, sabi ni Wen Wanji sa sandaling ito.
Sumunod si Chinyu sa likod ni Wenwenti at dumating sa kaibuturan ng lihim na kaharian. Hintayin mo ako dito, sabi ni Wenwenti na may tame time na ekspresyon. Tumango si Chinyu at sinabing, okay. Tumalikod si Wenwanye at umalis. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya kasama sina Wendoan at Wen-er. Nagsama-sama ang iilan sa kanila at inabot ni Wenwanye ang isang card kay Wendoan. May halaga ng pera sa card na ito. Mula ngayon, ibibigay ko ito sa iyo, sabi ni Wenwanye. Nang makita ang isang metrong ito, ang ekspresyon ni Chinyu ay agad na naging sobrang pangit. Guro, ano ang ginagawa mo? Kumunat ang noo ni Chinyu. Hindi pinansin ni Wenwanli ang mga salita ni Chinyu at sinabing, dadalhin kita sa isang lugar. Hindi naman ligtas ang Mystic Realm na ito. Tandaan, huwag kang babalik maliban kung kinakailangan. Nang marinig ito, sa wakas ay hindi na nakayanan ni Chinyu. Siya ay sumugod at malamig na sinabi, kung ito ang kaso, mas gugustuhin kong tiisin ang aking sarili. Huwag kang magulo. Bulyo ni Wenwento. Hindi ako nanggugulo. May paraan ako para protektahan ang sarili ko, seryosong sabi ni Chinyu. Sa sandaling ito, naghanda na si Chinyu na durugan ang token. Ngunit sa sandaling ito, isang malaking kamay ang biglang hamampas. Bago pa makapag-react si Chinyu, ang palad ni Wenwento ay walang awang hinampas ang ulo ni Chinyu. Nagdilim ang paningin ni Chinyu, at naramdaman niyang nanginginig ang lahat sa kanyang harapan. Sinubukan niyang hawakan ang kanyang kamalayan, balak niyang durugan ang token. Makakapit ka ng husto. Ngunit sa sandaling ito, muling sinampal ni Wenwanli ang ulo ni Chinyu. Sa wakas, hindi na nakayanan ni Chinyu at tuluyang nawala ng malay. Nang muling magising si Chinyu, nasa isang hindi pamilyar na kapaligiran na siya. Parang bulkan. Pagmulat pa lang niya ng mata ay sinalubong siya ng alon ng init. At sa isang gilid ng bundok, may isang malaking fire pit. Tila may sariling buhay ang flame sa hukay habang patuloy silang tumatalon palabas. Gising ka na. Narinig ang boses ni Wenwanji. Kinusat ni Chinyu ang kanyang mga mata at sumimangot. Nasaan ito? Sinabi ni Wenwentong, hindi mo kailangang malaman kung saan ito. Sa madaling salita, mananatili ka rito sa susunod na yugto ng panahon. Laminggalinga si Chinyu sa paligid at nalaman na ang nakapalibot na espasyo ay ganap na selyado. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ito, ngunit walang paraan. Nasa gilid din sina Wenda at Wen-er. Hindi na sila maluwag at mapaglaro gaya ng dati. Sa halip, may hindi maipaliwanag na solemnidad sa kanilang mga mukha. Alam ni Chinyu na ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa kanya, kaya nakaramdam siya ng labis na kahihiyan. Mula ngayon, bibigyan kita ng espesyal na pagsasanay sa loob ng 3 araw, malamig na sabi ni Wenwanyon. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Itinaas niya ang kanyang ulo para tingnan si Wenwanyon at sinabing, Master, mas mabuting ibigay mo sa akin. Walang kinalaman sa iyo ang bagay na ito. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Baka walang magawa sa akin ang sekta ng Tianyan niya, sabi ni Wenwanyon. Tatakas ako kung kinakailangan. Pagkatapos, itinaas ni Wenwanyon ang kanyang kamay at itinuro ang apoy sa ibaba. Ang apoy na ito ay tinatawag na body tempering flame. Ito ay napakaangkop para sa iyo, sabi ni Wenwanyon. Nagdala ako ng ilang mga alagad dito dati. Ang ilan sa kanila ay hindi nakayanan, at ang ilan sa kanila ay namatay sa apoy na ito. Ngunit sa tingin ko ang apoy na ito ay wala sa iyo. Ibinaba ni Chinyu ang kanyang ulo upang tingnan ang nagsasayaw na apoy. Siya ay may mahinang pakiramdam ng pananibik sa kanyang puso. Bago pa may handa ni Chinyu ang kanyang sarili, hinampes na ni Wenwanli ang likod ni Chinyu. Sa isang iglap, bumagsak ang katawan ni Chinyu sa apoy. Hindi mabilang na mga dila ng apoy ang umalangaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon at pumulupot kay Chinyu. Nakakapit sila sa katawan ni Chinyu na parang gusto nila itong lumunin. Masakit na masakit. Ito ang unang naramdaman ni Chinyu. Parang hindi mabilang na mga karayom ang tumutusok sa kanyang katawan. Tinusok nila ang balat at dugo ni Chinyu, na parang gusto nilang sumangaw ang dugo niya.
Napangiwi si Chinyu dahil sa sakit, ngunit nagngangalit ang kanyang mga ngipin at hindi gumawa ng ingay. Mula sa unang paggulong, unti-unting kumalma si Dao, at wala pang 10 minuto ang ginamit ni Chinyu. Nakatingin kay Chinyu na naka-crossleg sa ibaba, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Wen Wanji, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Oo naman, wala sa kanya ang apoy na ito, nakangiting sabi ni Wen Wanji. Medyo nagulat din sina Wenda at Wen-er. Tinundan nila si Wen Wanji at nakitang maraming tao ang tumalon sa apoy, ngunit ang huling resulta ay lubhang miserable. Ang pagiging mahinahon ni Chinyu ay sadyang hindi narinig. Chinyu? Ano ang nararamdaman mo? Sigaw ni Wen Wento mula sa itaas. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at sinabing, okay lang ako. Kakayanin ko. Bahagyang tumango si Wen Wento. Itinaas niya ang kanyang palad at ang isang nagyayelong asul na aura ay naging mahabang roba, na sinandok si Chinyu mula sa apoy. Nakatayo sa itaas, tumingin si Wen Wanji kay Chinyu at sinabing dahan-dahan, sa susunod, ituturo ko sa iyo ang lahat ng natutunan ko sa buhay ko. Kabanata 1365, ang mapanglo na Wen Brothers. Naging malamig ang ekspresyon ni Chinyu, at may hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang puso. Talagang magandang bagay ito para kay Chinyu, ngunit sa totoo lang, mukhang handa si Wen Wanli na hindi bumalik. Guru, ikaw. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig, hindi alam kung ano ang sasabihin sandali. Hindi na kailangang magsalita ng walang kaparerekon. Ikinaway ni Wen Wanji ang kanyang kamay, at isang makapal na puwersa ang direktang dumiin kay Chinyu para maupo. Hindi masyadong kalokohan ang sinabi ni Wen Wanji. Naka-crossleg siya sa harap ni Chinyu, at pagkatapos ay isang strand ng spiritual sense ang lumutang mula sa kanyang glabela at pumasok sa isip ni Chinyu. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga mensahe ang pumasok sa isip ni Chinyu. Ang tunay na sining ng paglikha ng pamilya Wen ay itinuro kay Chinyu nang walang anumang pagtatago. Ito ay isang napakahabang proseso na nangangailangan ng ilang araw. Sa loob ng ilang araw na ito, naka-crossleg silang dalawa sa bunganga ng bulkan. At nakaupo lang sa gilid sina Wenda at Wen-er. Kung sa ibang araw pa lang, pagod na silang dalawa. Pero ngayon, kakaiba ang tahimik nila. Sa oras na ito, ang hukbo ng Heavenly Cloud Sect ay tumawid na sa hangganan at papalapit na kay Dayo. Hindi mabilang na mga tao ang nakapalibot sa buong Dayo. Kahit isang lamok ay hindi makakalipad. Ang taong namumuno sa grupo ay ang unang matanda. Nakatayo siya sa itaas ng langit at tumingin sa lahat, nakakasindak. At sa tabi niya ay si Kuya Bai. Karaniwan, wala siyang mga kwalifikasyon upang lumaban, ngunit ang paglalakbay na ito ay upang tabyusan ang kanyang sarili. Unang Elder, hindi ba darating ang Sect Master? Tumayo si Elder Bai sa tabi ng unang Elder at sinubukang magtanong. Ads by Pop Future. Tinulyapan siya ng unang Elder at walang pakialam na sinabi, darating ang Vice Sect Master. Sinabi ng Sect Master na kailangan niyang manatili upang protektahan ang sekta at alamin din kung bakit umalis ang Young Master sa sect. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Elder Bai, at nagkaroon siya ng masamang pakiramdam sa kanyang puso. Kailangang malaman ng isa na ang dahilan kung bakit umalis ang Young Master sa sekta ay dahil kay Elder Bai. Bagamat inakala ni Kuya Bai na nagawa niya ito nang walang kamali-mali, medyo nag-aalala pa rin siya sa kanyang puso. Kung hindi dumating ang Sect Master, maaari ba nating patayin ang Wen Wanli na ito? Sinasabi na ang Wen Wanli na ito ay sobrang nakakatakot kapag nababaliw siya, sabi ni Elder Bai sa mahinang boses. Malamig na tiningnan siya ng unang Elder at sinabing, sa tingin ko ay isa lamang titulo si Wen Wanli. Gusto ko talaga siyang makita. Ang ganitong malaking hakbang ay natural na kumalat sa buong katimugang lalawigan. Ang lahat ng puwersa na nagtangkang magpabor sa makalangit na sekta ng ulap ay nagpadala rin ng mga tao upang palibutan si Wen Wanli. Sa isang bundok sa katimugang lalawigan. Nakaupo sa kagubatan ng kawayan ang isang binata na may itsurang demonyo at umiinom ng alak. Isang mahinang halimuyak ang nananatili sa kagubatan ng kawayan, na nagpapaginhawa sa mga tao. Kuzu, narinig mo ba?
Ang sekta ng Heavenly Cloud ay nagpadala ng malaking bilang ng mga tao upang palibutan si Wen Wanli sa pagkakataong ito. Nakangiting sabi ng isang katabi niya. Uminom si Kuzu ng isang subo ng alak at pagkatapos ay sinabing may mahinang ngiti, wala akong kinalaman. Ha. Agad namang humagalpak ng tawa ang katabi niya. It's really none of your business, pero hindi ka ba na-curious? Sinasabi na ang pinuno ng pangkat na ito ay ang dakilang elder ng Heavenly Cloud Sect. Dapat mong malaman na ang dakilang elder na ito ay laging gustong makipag-away kay Wen Wanji. Kinurot ni Kuzo ang kanyang mga labi at sinabing, hindi ako pamilyar sa kanila, kaya hindi ako mapakali na magtanong. Pero nabalitaan kong may magandang relasyon sina Juwo at Wen Wanji. Sa karakter ni Juwo, tiyak na gagawa siya ng hakbang. Ha. Kuzu, mali ka na naman. Umiling ang isang katabi niya. Nakatanggap lang ako ng balita na si Juwo ay nasa closed-door cultivation, at bigla siyang umalis sa Myriad Sect meeting. Oo, may nagsabi na nakahanap siya ng dahilan para umalis dahil natatakot siya. May naglahad ng mga kamay sa tabi niya. Umiling si Kuzo at sinabing, imposible. Baliw si Juwo. Hindi siya matatakot kahit kanino. Naghihinalo pa ako na hindi niya alam kung ano ang takot. Siguro. Puntong hininga, malapit nang makapasok muli si Juwo. Baka kailangan nating isaalang-alang ang pagpasok sa closed-door cultivation. Kung hindi, maiiwan tayo sa kanya. Oo. Tuldok. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Sa gabing ito, tumayo si Wen Wanyun mula sa lupa. Tumingin siya kay Chinyu sa kanyang harapan at sinabing, itinuro ko na sa iyo ang lahat ng aking sikretong pamamaraan. Kung gaano mo kayang intindihin, nasa iyo iyon. Inamin ni Chinyu at pagkatapos ay sinabi sa isang malalim na boses, paano kung? Huwag kang bumalik. Hayaan mo akong hawakan ang bagay na ito. Ikaw ang bahala. Hindi napigilan ni Wen Wanyi na matawa. Paano mo kakayanin? Pinatay mo ang anak niya. Siguradong hindi kanya bibitawan. Kinuha ni Chinyu ang keepsake na ibinigay sa kanya ni Yan Ruozo at pagkatapos ay ibinigay ito kay Wen Wanyi. Tapat na ito para umatras ang sekta ng Tianian, sabi ni Chinyu. Kinuha ni Wen Wentong ang token at pinalaki ito. Ano ito? Ito ay isang token na ibinigay sa akin ng prinsesa ng pamilya Yan sa Central Province, sabi ni Chinyu. Basta crush ko, may ipapadala ang pamilya Yan. Ha. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Wen Wentong na matawa. Ibinalik niya ang token kay Chinyu at umiling. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Huwag kang mag-alala. Hindi ganoon kadali para sa sekta ng Heavenly Cloud na patayin ako. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig at magpapaliwanag na sana nang iwagayway ni Wen Wanji ang kanyang kamay at sinabing, sige, dapat akong bumalik. Kung hindi ako babalik, hahanapin niya ang lugar na ito maya-maya. Mula ngayon, walang sinuman sa inyong tatlo ang pinapayagang umalis, intindihin mo. Sabi ni Wen Wanji na may seryosong mukha. Lubhang pangit ang mga mukha ni na Wenda at Wen-er, at may luha pang ang lumabas sa kanilang mga mata. Ito lang ang kanilang pamilya, kaya paano nila natitiis na umalis ngayon? Hindi na nagsalita pa si Wen Wanji at tumalikod na para umalis. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Gusto niyang basagin ang spatial seal, ngunit nalaman niyang ang hadlang dito ay napakalakas at hindi maaaring basagin. Sa pagtingin sa papaalis na figure ni Wen Wanyi, nakaramdam si Chinyu ng hindi maipaliwanag na kalungkutan. Wenda? Wen-er? Sorry sa nangyari. Napabuntong hininga si Chinyu. Umiling ang dalawa, ngunit walang sinabi. Nakaupo sila sa gilid ng bulkan, na parang may iniisip. Maya-maya, tumayo si Wenda. Kinuyam niya ang kanyang kamao at sinabing, bigla akong may pinagsisihan. Ha? Magsisi ano? Tanong ni Chinyu. Panghihinayang na hindi ako seryosong nagtanim simula noong bata pa ako. Sa sandaling ito, naiintindihan ko na kung bakit laging gustong lumaki ng mga lalaki, bulong ni Wenda sa mahinang boses. Kung hindi ko man lang maprotektahan ang mga mahahalagang tao sa paligid ko, dapat ay talagang duwag ang buhay ko. Ibinuka ni Wen-er ang kanyang bibig at tila ganoon din ang nararamdaman.
Saglit na hindi alam ni Chinyo ang sasabihin. Malaki ang impluwensya ng kapaligiran sa paglaki ng mga tao. Karaniwan para kina Wenda at Wen-er na hindi gustong magtanim. Sana okay lang si Lolo. Pulong ni Wenda. Kabanata 1366, puno ng fighting spirit. Isa. Nag-aalala rin si Chinyu. Gayunpaman, naiintindihan din niya na wala siyang maitutulong ngayon. Ang tanging magagawa niya ay ang maglinang ng buong lakas. Tinapik ni Chinyu ang mga balikat ng magkapatid, at pagkatapos ay tumalon sa apoy. Ang mga dila ng apoy ay mahinang nilamon si Chinyu, na nagdulot ng matinding sakit. Sa labas ng mundo, ang suliraning naranasan ni Wen Wanji ay mas nakakatakot. Nakatayo silang tatlo sa pinakakitang lugar ng Wen Family Manor, tahimik na naghihintay sa pagdating ng Heavenly Cloud Sect. Alam nilang tatlo na bukas ang araw ng huling laban. Lubhang hindi mapakali ang gabing iyon. Natakpin ng maitim na ulap ang kalangitan, at isang buhangin ang bumagsak sa mundo na parang isang tanda ng isang bagay. Kinaumagahan, sa ilalim ng utos ng unang elder, ang mga tao ay sumugod patungo sa manor ng pamilya Wen na parang tubig. Ilang sandali pa, lumitaw ang makapal na bakas sa kalangitan. Ang mga tao na pinamumunuan ng unang elder at ang deputy sect master ay malamig na nakatingin kay Wen Wanji at sa dalawa pa. Hindi mo alam ang buhay mula sa kamatayan. Mamantong hininga ang unang matanda at pagkatapos ay lumapag sa ibaba. Lumutang ang kanyang katawan na parang lunok. Inilagay ng dakilang elder ang kanyang mga kamay sa likod at dahan-daang naglakad sa harap ni Wen Wanji. Wen Wanji? Nasaan siya? Diretsong tanong ng Great Elder. Sino siya? Nagpatuloy si Wen Wanji na tulala. Sinabi ng dakilang elder na may malungkot na mukha, mukhang hindi mo isinasapuso ang mga salita ng pinuno ng sekta. Ibigay si Chinyu, kung hindi ay hindi maliligtas ang pamilya Wen. Seek your mother. Biglang umungol si Wen Wanli ng galit. Ang kanyang makapal na braso ay agad na nabasag ang kanyang mga damit, at isang nakakatakot na espiritual na kapangyarihan na may halong pagpatay na layunin ang sumugod patungo sa dakilang elder. Walang inaasahan na direktang aatake si Wen Wanli nang walang sinasabi. Agad na nagsimula ang malaking labanan sa sandaling ito. Ang dakilang elder ay nagmamadaling tumugon, at napaatras ng ilang hakbang. Ito ay walang alinlangan na ikinagalit ng dakilang elder. Mabangis siyang sumayaw, malungkot ang mukha habang malamig na nakatitig kay Wen Wanji. Lahat, makinig, malamig na sabi ng unang elder. Ipaubaya mo sa akin si Wen Wanji. Gusto kong mawala ang natitirang 2 tao sa lalong madaling panahon. Sa isang utos, nagsimula ang labanan. Ang mga madilim na ulap ay pinilit na bumalik, at maging ang kalawakan mismo ay nagsimulang mag-buzz. Kahit na ang napakatatag na saint level na mga mandirigma ay hindi na nakayanan pa. Ang labanang ito ay tiyak na maakit ang atensyon ng mundo. Tuldok. Sa bakana ng bulkan, si Chinyu ay gumagamit ng apoy upang painitin ang kanyang katawan. Ang mga epekto ng apoy ay napakaganda, at medyo tugma ang mga ito sa Chinyu. Ayon sa rate ng pag-unlad na ito, hindi magtatagal bago ang kanyang katawang tao na Diyos ay makakasulong ng ilang hakbang pa. Mga ad ng pop future. Tinitigan ni Wenda at Wen-er si Chinyu mula sa itaas, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi ni Wenda, mukhang sinabi ni Lolo na gusto niyang hayaan ang pisikal na katawan ni Chinyu na bumalik sa void stage. Tama. Si Wen-er ay napakaseryoso rin. Kung ang kanyang pisikal na katawan ay pumasok sa return to void stage, nangangahulugan iyon na walang sino man ang maaaring makapinsala sa kanyang pisikal na katawan sa almighty stage. Ito ay talagang isang nakatutuwang ideya. Sinulyapan ni Wenda si Wen-er at sinabing, huwag kang masyadong mag-isip. Hindi ganoon kadali para sa pisikal na katawan na pumasok sa return to void stage. At saka, kahit na talagang pumasok siya sa return to void stage, hindi ito nangangahulugan na ang iba ay walang paraan para kontrahin siya. Totoo iyon. Tumango si Wen-er bilang pagsang-ayon. Tapos tumingin silang lahat sa malayo. Ang posisyon na iyon ay nasa direksyon ng pamilya Wen. Ang pakiramdam ng hindi nakakatulong ay lubhang hindi komportable. Kahit na sa ugali ni Wenda at Wen-er, medyo na guilty sila sa sandaling ito.
Sa sandaling ito, ang manor ng pamilya Wen ay naging mga guho. Nagpatuloy ang labanan sa loob ng 3 araw. Si Wen Wanji at ang iba pang dalawa ay lumaban sa elite forces of the Heavenly Cloud Sect, ngunit sa totoo lang hindi sila dehado sa mahabang panahon. At ang pinakakawawa ay ang unang matanda. Ilang beses na siyang pinilit pabalik ni Wen Wanji. Dumudugo ang kanyang katawan, at napakahina ng kanyang aura. Sa kabilang banda, si Wen Wanji ay sumusulong na parang isang mabangis na hayop, na parang hindi siya pagod. Boom! Ang isa pang sinag ng maliwanag na liwanag ay nagmula sa langit, na pinutol ang mahabang balabal ng unang elder at nabali ang isang braso nito. Mga ad ng Pop Future. Kahit na mayroon siyang proteksyon na kayamanan ng Dharma ng sekta ng langit na ulap, ganap itong nabasag sa sandaling ito. Huminga ng malalim ang unang elder, at may bakas ng takot ang lumitaw sa kanyang mga mata. Itong si Wen Wanli, talagang nabubuhay siya sa kanyang reputasyon, pinunasan ng unang elder ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Wen Wanli. Direkta siyang sumugod patungo sa unang matanda. Ang unang matanda ay paulit-ulit na itinulak, mukhang lubhang nakakaawa. Ayaw mo bang makipag-away sa akin? Lumapit ka sa akin. Galit na sigaw ni Wen Wanli at talagang nabasag ang espasyo. Sa sumunod na segundo, lumabas ang katawan ni Wen Wanli mula sa space fragment. Pagkatapos, pinagsalikop niya ang kanyang mga palad, at isang nakakatakot na aura ang sumabog sa harap ng unang elder. Bang bang bang! Ang unang elder ay binugbog hanggang sa siya ay samuka ng dugo, at ang kanyang katawan ay halos bumagsak ng ilang beses. Hindi ito gagawin. Kung magpapatuloy ito, natatakot akong matalo ako. Ang ekspresyon ng unang elder ay walang katulad na pangit. Ang mga maluwag na magsasaka na ito na nakatayo sa tuktok ng South Province ay talagang lumampas sa kanyang imahinasyon. Hindi ngayon ang oras para magpakitang gilas, kaya hindi nag-aksaya ng anumang salita ang unang elder. Agad siyang nagtipon ng maraming eksperto, nagpaplanong palibutan at lipulin si Wen Wanji. Ilang late stage o kahit peak stage na makapangyarihang mga figure ang nakapalibot kay Wen Wanji. Malamig silang tumingin kay Wen Wanji. Isang malamig na pagpatay na layunin na kasing lamig ng tubig ang lumitaw sa maliit na paligid na ito. Inilibot ni Wen Wanji ang kanyang tingin sa lahat at nginisyan, ano? Diba sabi mo gusto mo akong kalabanan? Natatakot ka na ba? Isa kang maliit na bastard na hindi sumusunod sa mga patakaran. Pinunasan ng dakilang elder ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at malamig na sinabi, Wen Wanyi, hindi ito labanan sa pagitan nating dalawa. Ito ay digmaan. Isang digmaan na may layuning manalo. Kung natatakot ka, ibigay mo ang tao. Ha. Sa sandaling sabihin ang mga salitang ito, hindi napigilan ni Wen Wanyi ang tumawa ng buong puso. Ako, si Wen Wanyi, ay nabuhay ng napakaraming taon at hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng ibigay ang tao. Lahat kayo ay maaaring umatake ng sama-sama. Ako, si Wen Wanyi, ay walang dapat ikatakot. Ang kabayanihang boses ni Wen Wanyi ay kumalat sa buong manor ng pamilya Wen. Ang dakilang elder ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, Wen Wanji, hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Malakas na sumigaw si Wen Wanji, sinong pa noong unang panahon, sinong hindi pa namatay? Paano kaming mga duwag na matatakot sa kamatayan? Isa pa, hindi ganoon kadaling patayin ako sa iilang mabahong isda at hipon lang na tulad mo. Halika na. Sige. Atak. Patayin mo siya. Ang dakilang elder ay hindi na nag-aksaya pa ng mga salita. Pinura ng isang grupo ng mga tao ang langit at tinakpan ang lupa habang diretsyong sinisingil nila si Wen Wanji. Kabanata 1367, ang baliw na si Wen Wanyi. Ang napakaraming tao ay lumalapit kay Wen Wanyi. Gayunpaman, walang takot sa mukha ni Wen Wanyi. Sa kabaligtaran, lalo siyang naging mayabang. Tuloy-tuloy na sigaw niya at kinulayan ng liwanag ang katawan niya. Siya ay tulad ng isang tunay na hindi matatalo na Diyos ng digmaan habang siya ay lumilipat sa karamihan. Ito ay isang matinding labanan. Gaano man kalakas si Wen Wanyi, hindi niya nagawang lumaban sa napakaraming tao. Unti-unti siyang nahulog sa isang hindi magandang posisyon.
May bahid ng dugo ang kanyang puting damit, ngunit hindi nawala sa kanyang mukha ang kaabangan. Wenwanji, ikaw ay patay na karne. Ang unang elder ay tumayo ng mataas at malamig na nagalit. Tumawa ng malakas si Wenwanji at sinabing, kahit mamatay ako, isasama kita. Ang unang elder ay kinutya, kung maaari kang kumapit, ang iyong dalawang matandang kaibigan ay maaaring hindi. Gaya ng inaasahan, ibinaling niya ang kanyang ulo at nakita niya na ang puting unggoy at si Uwak ay nasugatan ng husto at naghahabol ng hininga. Nagbago ang ekspresyon ni Wenwanli. Akmang susugod na siya ay hinaranggan siya ng mga tao. Bang! Sa sandaling ito, hindi na makahawak ang puting unggoy. Nabasag ang kanyang panga sa isang suntok at lumipad ang kanyang katawan sa hangin. White Monkey. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Wenwanli. Sinubukan niyang makawala sa pagkakakulong, ngunit sa huli, nabigo siya. Chi! Sa sandaling ito, nakatagpo si Crow ng mas kalunos-lunos na pag-atake. Isang mahabang sibat na may maningning na kinang ang tumusok sa ulo ni Crow. Ang mahabang sibat ay tumusok sa kanyang ulo at naipit siya sa lupa, hindi makagalaw. Patuloy ang pag-agos ng dugo, at mabilis ding kumakalat ang kanyang aura. Uwak! Agad na naging sobrang pangit ang ekspresyon ni Wenwanli. Maging ang kanyang katawan ay nanginginig sa mga sandaling ito. Ang aura ng Uwak ay mabilis na kumalat, at ang kanyang primordial spirit ay agad na natusok. Ha. Hindi napigilan ng unang matanda ang tumawa ng malakas nang makita niya ito. Wenwanli, alam mo na ba ang takot ngayon? Nakababa ang mga kamay ni Wenwanli, at nanginginig ang kanyang katawan. You courting death. Biglang inangat ni Wenwanli ang kanyang ulo, at isang nakakatakot na aura ang agad na sumabog. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula, at ang kanyang katawan ay tila balot ng nagngangalit na apoy. Bahagyang kumunat ang noo ni Elder, ngunit hindi niya ito isinasa puso. Naglalaro. Ngumisi si First Elder. Ngunit sa sandaling ito, itinaas ni Wenwanli ang kanyang ulo at galit na umungol, 8 Devil Transformation. Pagkatapos ng galit na galit, ang buong tao ni Wenwanli ay naging lubhang nabalisa. Ang kanyang mga mata ay tila nawalan ng katauhan, at siya ay tulad ng isang mabangis na hayop. Kasunod nito, ang kanyang aura ay tumaas, at ang kanyang lakas ay lumakas ng husto sa sandaling ito. Mamatay kayong lahat. Isang kakaibang sigaw ang pinakawalan ni Wenwanji mula sa kanyang bibig. Sa sandaling ito, para siyang isang mabangis na hayop na nawala ng katwiran. Pinatay niya lahat ng nakikita niya, pati mga multo. Ang gayong marahas na pag-atake ay agad na naging sanhi ng pagbagsak ng makalangit na sekta ng ulap. Hindi maganda. Nang makita ito ng unang elder, hindi naiwasang magbago ang kanyang ekspresyon. Gayunpaman, nagpadala na sila ng mga tropa ngayon. Kung hindi nila mapapabagsak si Wenwanji, tiyak na mawawala ang mukha ng Heavenly Cloud Sect. Kaya naman, maaari lang niyang utusan ang lahat na gawin ang lahat para patayin si Wenwanji. Tuldok. Lumabas si Chinyu mula sa hukay ng apoy. Pagkatapos ng ilang araw ng binyag, ang kanyang pisikal na katawan ay sumailalim sa ilang pagbabago. Ang kanyang panlabas na balat ay patuloy na nabasag at muling nabubuo, at ang kanyang katawan ay tininan ng apoy na pula. Tumingin si Chinyu kina Wenda at Wen'er at sinabing, paano ito? Any news? Umiling si Wenda at sinabing, anong balita ang makukuha natin dito? Kumunat ang noo ni Chinyu. Tumingin siya sa barrier sa paligid niya at sinabing, sinabi ba ni Master kung kailan mawawala ang spatial barrier? Tinulyapan ni Wenda si Chinyu at sinabing, sinabi ng aking lolo na ang spatial barrier ay hindi automatikong mawawala. Maaari lamang itong masira ng mga panlabas na puwersa. Hindi napigilan ni Chinyu ang sumipsip ng malamig na hangin nang marinig niya iyon. Sa madaling salita, palagi tayong makulong dito. Labis na naguluhan si Chinyu. Sumunod si Wen'er at sinabing, ito ang layunin ng aking lolo. Sinabi niya na kapag mayroon kang sapat na kapangyarihan upang masira ang hadlang, maaari kang umalis sa lugar na ito. Kung gayon kung hindi mo ito masira, hindi ba kailangan mong manatili dito magpakailanman? Naramdaman ni Chinyu ang pananakit ng ulo. Higit sa lahat, hindi kailangang kumain ni Chinyu tulad ni Wenda at Wen'er.
Si Chinyu, na walang espiritual na kapangyarihan, ay kailangang kumain. Ibinaba ni Chinyu ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang kumikulum na tiyan. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting hiya. Naisip na ni Lolo ang problemang ito, sabi ni Wenda. Sa isang pag-iisip, kumuha siya ng isang bangkos ng mga table tasks na mukhang green beans mula sa special artifact. Eto, kunin mo. Inabot ni Wenda ang malaking bag ng mga table tasks kay Chinyu. Ito ay makakapagpasaya sa iyong gutom. Makakaasa ka dito upang mabuhay, sabi ni Wenda. Uminom si Chinyu ng mga table tasks at hindi napigil ang mapabuntong hininga, maalalahanin talaga ang lolo mo. Kuya, nakadepende sa iyo kung makakaalis tayo o hindi sa lugar na ito at kung kailan tayo makakaalis. Tinapik ni Wenda ang balikat ni Chinyu. Tama, tama. Ayaw naming magtagal dito. Tumango din si Wen-er. Sumang-ayon si Chinyu, huwag kang mag-alala, gagawin ko ang aking makakaya. Pinasok niya ang tableta sa kanyang kamay sa kanyang bibig. Hindi nagtagal, sumabog ang isang panggamot na halimuyak. Ang pisikal na lakas ni Chinyu ay mabilis na napunan, at ang pakiramdam ng kagutuman ay nawala sa hangin. Ang isang tableta ay may ganoong epekto. Napakarami. Ito ay sapat na upang suportahan ako na umalis sa lugar na ito, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Agad siyang tumalon sa fire pit at ipinagpatuloy ang pag-init ng katawan. Ang paglaki ng pisikal na katawan ay hindi maiiwasang magdulot ng pagtaas ng lakas. Sa kasalukuyang Chinyu, ito ang tanging paraan upang linangin. Kailangang sabihin na ang mga iniisip ni Wen Wanji ay lubhang nakakabaliw. Gusto niya talaga ng nascent soul stage na pisikal na katawan na maabot ang pagbabalik sa void stage. Ito ay simpleng hindi narinig. Sa isang kisap mata, lumipas na naman ang 3 araw. Sa oras na ito, ang pamilya Wen ay naging isang tumpok ng mga guho. Tulala ang isang matangkad at matandang figure. Sa tabi niya ay hindi mabilang na mga bangkay. Kinulayan ng dugo ng pula ang lupain ng manor ng pamilya Wen. Si Wen Wanli ay natigilan doon ng mahabang panahon, na para bang siya ay may edad na 12-dosenang taon. Ilang sandali pa, tumayo si Wen Wanli at tumalikod para umalis. Hindi nagtagal, kumalat ang isang pasabog na balita. Dumating na ang hukbo ng Heavenly Cloud Sect at pinatay si Wen Wanli. Narinig mo ba? Sinasabi na nakilala nila ang baliw na si Wen Wanli at pumatay ng daan-daang tao. Oo, narinig ko na ito ay isang uri ng demonic technique. Kapag ito ay ginamit, ito ay mawawala ng katwiran nito at hindi na makakapag-iba sa pagitan ng kaibigan at kalaban. Ang unang elder ay tila malubhang nasugatan at tumakas sa manor ng pamilya Wen sa isang malungkot na estado. Ang Heavenly Cloud Sect ay talagang dumanas ng matinding pagkawala sa pagkakataong ito. Gayunpaman, kailangan kong hanggan si Wen Wanli. Talagang tinutupad niya ang kanyang reputasyon. Kabanata 1368, binasag ang harang isa. Matapos maranasan ang labanang ito, masasabing sumikat si Wen Wanji sa isang labanan. Siya na sikat na noon sa Southern Province ay lalo pang sumikat sa mundo. Kung siya ay babangon sa sandaling ito, tiyak na makakapagtatag siya ng isang malaking sekta. Gayunpaman, ang kakaiba ay pagkatapos noon, nawala si Wen Wanji at hindi na muling nagpakita. Ang sekta ng langit na ulap. Mapula ang mukha ng sect master, at sa harap nila, may 2 taong nakaluhod. Ang isa ay ang unang elder, at ang isa ay ang vice sect master. Sect master? Hindi namin inaasahan na magkakaroon ng ganoong lakas si Wen Wanli. Ang unang elder ay lumuhod sa lupa, puno ng gulat ang kanyang mukha. Para bang ang labanang ito ay nag-iwan ng hindi maalis na anino sa kanyang puso. Tama, lubos naming minamaliit ang lakas ni Wen Wanli, sabi din ng Deputy Sect Master. Nanatiling tahimik ang Sect Master, ngunit ang kanyang mukha ay kasing itim ng tubig. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang sinabi ng Sect Master, dahil ito sa 8 Devil Technique. Hindi ka masisisi dito. Nang marinig ito, ang unang elder at ang Deputy Sect Master sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Sect Master, ano ang susunod nating gagawin? Mukhang nakataka si Wen Wanli. Tanong ng unang elder.
Umiling ang sect master at sinabing, hindi mahalaga. Ang target natin ay hindi si Wen Wanli, kundi si Qin Yu. Ipasa ang utos na hanapin si Qin Yu ng buong lakas. Oo. Sa bunganga ng bulkan, patuloy pa rin ang pagtaas ng lakas ni Qin Yu. Kitang-kita niya ang pagbuti ng apoy na ito sa kanyang pisikal na katawan. Sa isang kisap mata, kalahating buwan na ang lumipas. Sa araw na ito, lumabas si Qin Yu sa apoy. Paano? Nagmamadaling lumapit sina Wenda at Wen-er at nagtanong. Tumango si Qin Yu at sinabing, ang aking pisikal na katawan ay talagang bumuti ng husto, ngunit dapat ay mayroon pa ring tiyak na distansya sa pagbabalik sa walang bisang yugto. Kung gayon, huwag mag-aksaya ng oras. Magpatuloy, hinimok ni Wenda. Umiling si Qin Yu at sinabing, nakaranas na ako ng bottleneck. Ilang araw na akong sunod-sunod na walang nararamdaman. Tiningnan ni Wenda ang spatial barrier at sinabing, kung gayon, mayroon ka bang paraan para masira ito? Halos. Kaya kong subukan. Tumingin si Qin Yu sa illusory spatial barrier sa harap niya. Inabot ni Qin Yu at hinawakan ang spatial barrier. Ang hadlang ay parang isang layer ng salamin. Bagamat hindi ito nakikita, umiiral ito. Bilisan mo. Huwag mag-aksaya ng oras. Si Wenda ay labis na nababalisa. Hindi na sila makapaghintay na malaman ang nauugnay na impormasyon tungkol kay Wen Wanji. Hindi nag-aksaya ng oras si Qin Yu at direktang nag-activate ng fighting word formula. Sa isang iglap, isang nakakatakot na kapangyarihan ang namuo sa kanyang kanang kamao. Boom! Isang gintong liwanag ang dumaan at walang awa na bumasag patungo sa hadlang sa harapan niya. Klang! Isang malakas na tunog na sinamahan ng isang nakakatakot na puwersa ng pag-urong ang sumabog, na direktang pinilit si Qin Yu na umatras ng ilang hakbang. At sa harap ng spatial barrier, isang crack lang ang lumitaw. Ads by Pop Future. Napakahirap, gulat na sabi ni Qin Yu. Gaya ng inaasahan sa spatial barrier na ginawa ni Wen Wanyi, talagang nakakatakot. Malapit na, dali, halika na. Nagmamadaling tinulungan ni Wenda at Wen-er si Qin Yu na tumayo. Hindi na nang-ahas si Qin Yu na itago ang kanyang lakas, at direktang binuksan ang ikalimang antas ng fighting word formula. Nadagdagan muli ang kanyang lakas. Ikinuyom ni Qin Yu ang kanyang kanang kamao at walang awa na hinampas ito patungo sa bitek. Klang! Klang! Matapos ang dalawang magkasunod na suntok, sa wakas ay hindi na nakayanan ng spatial barrier. Nabasag ito na parang mga piraso ng salamin. Ang ganda. Agad na tuwang-tuwa sina Wenda at Wen-er. Walang sabi-sabi, tumakbo sila pababa ng bundok. Hindi na napigilan ng dalawa na mahilig maglaro sa sobrang tagal. Ito ba ang amoy ng kalayaan? Napasinghot si Wenda sa hangin sa paligid niya. Let's go. Let's leave this damn place dali, nagmamadaling sabi ni Wen-er. Inilabas nila ang mga lumilipad na hayop mula sa kanilang mga divine artifact sa kalawakan, nagpaplanong umalis sa mapahamak na lugar na ito. Mas mabuting itabi ang iyong mga lumilipad na hayop. Sa pagkakataong ito, umiling si Qin Yu. Siguro hinahanap na tayo ngayon ng sektang Heavenly Cloud. Mas mabuting maging low profile. Tumango silang dalawa, na para bang naramdaman nila ang kahulugan ng sinabi ni Qin Yu. Buti na lang at alam ni Wenda at Wen-er ang daan, kaya hindi sila nahirapang maglakad palabas dito. 3 araw ang ginugol nila para makabalik muli sa Dayo City. Isa lang ang dahilan kung bakit sila bumalik sa Dayo City, at iyon ay para makakuha ng impormasyon tungkol kay Wen Wanli. Hintayin mo ako dito. Tinala ni Qin Yu ang dalawa sa isang medyo ligtas na lugar. Pupunta ako upang malaman ang higit pang impormasyon. Tumango sina Wenda at Wen-er at sinabing, kung gayon, mag-ingat ka. Hindi na nagsalita pa si Qin Yu. Wala siyang anumang pagbabago sa espiritual na enerhiya. Hangga't tinatakpan niya ang kanyang mukha, maaari niyang tiyakin ang kanyang kaligtasan. Nakarating sila sa pinakamalaking restaurant sa Dayo City. Maraming tao dito, at hindi ito isang high-end na restaurant. Maraming chismis ang kakalat mula rito. Ibinaba ni Qin Yu ang kanyang sombrero at naghanap ng 2 upuan para maupo. Pagkatapos, umorder siya ng ilang pinggan at palihim na nakinig sa mga balita sa paligid niya.
Ang labanan sa pagitan ni Wen Wanye at ng Heavenly Cloud Sect ay masasabing pinakamalaking balita sa mga nakaraang panahon. Halos kumalat na ito sa lahat ng dako. Ang mesa sa tabi ng Chinyu ay mas mayabang. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata noong araw na iyon. Pagkatapos gamitin ni Wen Wanye ang 8 demonyo, binugbog niya ang ulo ng elder ng Heavenly Cloud Sect sa isang pulpol. Ganoon ba talaga kabangga si Wen Wanye? Oo, ang 8 demonyo ay ang sikat na kasanayan ni Wen Wanye. Sinasabing hindi sinasadyang napatay ni Wen Wanye ang kanyang sariling anak nang gamitin niya ang 8 demonyo. Hindi na niya ginamit ang kasanayang ito mula noon. No wonder Wen Wanye dote sa kanyang 2 apo. Ano ang silbi? Nakapatay nga si Wen Wanye ng maraming tao mula sa sekta ng Heavenly Cloud, ngunit ngayon ay tumakas din siya. Totoo yan. Nang marinig ang mga talakayan sa kanilang paligid, hindi maiwasan ni Chinyu na matakot. Mula sa kanilang inilarawan, hindi lamang hindi namatay si Wen Wanye, ngunit nakapatay din siya ng maraming tao mula sa sekta ng Heavenly Cloud. Ang 8 demonyo, bulong ni Chinyu sa pangalan. Itinuro din ni Wen Wentong ang diskarteng ito kay Chinyu, ngunit hindi ito kailanman naintindihan ni Chinyu. Mula sa kanilang sinabi, ang 8 demonyo ay malinaw na isang pambihirang pamamaraan. Hanggat wala ng iba, sapat na. Tumayo si Chinyu at hindi na nanatili. Tumalikod siya at umalis. Pagbalik niya, may pinag-uusapan sina Wenda at Wen-er. Nang makita nila si Chinyu, nagmadali silang nagtanong, kumusta siya? Kumusta ang lolo ko? Huwag mag-alala, ayos lang si Master, sabi ni Chinyu. Pagkatapos, sinabi ni Chinyu kina Wenda at Wen-er ang kanyang nakita at narinig. Nang marinig nilang dalawa ang mga salitang, 8 demonyo, halatang hindi natural ang kanilang mga ekspresyon, at may bakas ng takot. Kabanata 1369, Simple Wenda 21. Ano ang mali? Hindi maiwasang magtanong ni Chinyu. Umiling ang dalawa at saka ngumiti. Wala naman. Basta ayos lang si Lolo, makatitiyak tayo. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, hindi na tayo maaaring manatili sa Dayo City. Tiyak na magpapadala ang Heavenly Cloud Sect ng maraming tao para hanapin tayo. Gayunpaman, hindi iyon inisip ni Wenda. Tinapot niya ang kanyang dibdib at sinabing, maraming taon na kaming magkapatid sa Dayo City. Paano kami mananatili dito nang walang kabuluhan? Huwag kang mag-alala. Ako, si Wenda, maraming kaibigan dito. Mas marami pa akong mabubuting kapatid. Bahagyang sumimangot si Chinyu at umiling. Sa tingin ko mas mabuting huwag na lang. Maaaring naging kaibigan mo sila noon, ngunit mahirap sabihin ngayon. Ipinaliwanag ng saloobin ni Liying ang lahat. Pero walang pakialam si Wenda. Pinalo niya ang dibdib ni Chinyu at sinabing, huwag kang maniwala sa personal na alindog ni brother. Huwag kang mag-alala, tiyak na hindi niya ako ipagkakanulo. Tama, tama. Ang kanyang relasyon sa amin noon ay tulad ng sa iyo ngayon, sabi din ni Wen-er. Nang makita ito, napabuntong hininga na lamang si Chinyu. Si Wenda Wen-er ay simple ang pag-iisip at hindi kailanman nakaranas ng anumang mga pag-urong. Sa makatuwid, kahit anong sabihin ni Chinyu, hindi sila maniniwala. Sana hindi nila ibebenta ang kanilang mga may-ari para sa glory, naisip ni Chinyu. Pagkatapos, dinala ni Wenda at Wen-er si Chinyu sa isang mayamang pamilya sa Dayo City. Makalipas ang halos kalahating oras, huminto silang tatlo sa tarangkahan ng isang patio. Ang unang bagay na dumating sa kanilang paningin ay ang napakagandang gate, kung saan 2 salita ang inukit, Sun Family. Ito ang lugar, sabi ni Wenda. Hinailan niya ang kanyang sombrero at saka tinapik ang gate ng pamilya Zhao. Maya-maya ay lumabas na ang katulong. Tumingin ang katulong sa kanilang tatlo at sinabi, sino ang hinahanap ninyo? Hinahanap ko si Sonzong. Sabihin mo sa kanya na hinahanap siya ng kanyang matalik na kaibigan, casual na sabi ni Wenda. Maginhawa ba para sa iyo na sabihin sa akin ang iyong pangalan? Tanong ng katulong. Umirap si Wenda at sinabing, sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. Gawin mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon.
Hindi alam ng katulong ang pagkakakilanlan ni Wenda, kaya hindi siya naglakas loob na magsabi ng anuman. Mabilis siyang sumang-ayon, kung gayon mangyaring maghintay ng sandali. Pupunta ako at ipaalam sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ng bakuran ang isang binatilyo na may magagandang damit. Ang taong ito ay ang Sonzong na binanggit ni Wenda. Naglakad si Sonzong sa harap ni Wenda. Pinalaki niya siya at tinanong, "Ikaw?" Nagmamadaling bumulong si Wenda sa tainga ni Sonzong, "Ako si Wenda." Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Sonzong. Dali-dali niyang tinakpan ang bibig ni Wenda at saka tumingin sa katabi niyang katulong. "Maaari kang bumaba muna," walang pakialam na sabi ni Sonzong. "Oo, young master." Yumuko ang katulong at pagkatapos ay umatras. Hanggang sa lumayo siya ay sinabi ni Sonzong sa takot, "Wenda, bakit ka nandito? Hindi mo ba alam na hinahanap ka ngayon ng sektang Tianien?" Inilibot ni Wenda ang kanyang mga mata at sinabing, "Kaya nga hinanap kita. Hiniling ko sa iyo na humanap ng taguan para sa atin. Paano na? Ayos ba?" Tumanggo si Sonzong at sinabing, "Hindi iyon problema. Sumama ka sa akin." Ads by Pop Future. Pagkatapos sabihin iyon, nanguna si Sonzong at pumasok sa looban. Buong pagmamalaking kumaway si Wenda kay Chinyu at sinabing, "Paano ito? Tama ba ako?" Napaungol si Chinyu at hindi nagsalita. Gayunpaman, sa kaibuturan niya, nag-aalala pa rin siya kay Sonzong. Dinala silang tatlo ni Sonzong sa isang silid sa kailaliman ng patio. "Maaari kayong manatili dito sa ngayon," sabi ni Sonzong. "Susubukan kong gumawa ng ilang koneksyon sa mga susunod na araw. Ipapadala kita sa loob ng ilang araw." "Okay, you can go." Ikinumpas ni Wenda ang kanyang kamay. Huminga si Sonzong bilang pasasalamat at saka lumabas. Sumulyap si Chinyu sa silid at hindi maiwasang bahagyang sumimangot. "May mali," sabi ni Chinyu sa malalim na boses. "Ano ang mali?" Nakahiga si Wenda sa kama at sinabing may maluwag na ekspresyon. Itinuro ni Chinyu ang silid at sinabing, "Masyadong malinis ang silid na ito. Malinaw, may nakatira dito dati. Anong problema niyan?" Nagtatakang tanong ni Wenda. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, "Pag-isipan mo ito. Kung siya ay isang Tibetan, tiyak na mahahanap niya tayo ng isang abandonadong silid. Bakit siya maghahanap ng isang silid na may mga taong nakatira doon?" Naiinip na iwinagayway ni Wenda ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi ka ba masyadong mapagbantay? Bakit? Hindi ba ako, Wenda, ay maaaring magkaroon ng isang desenteng kaibigan?" Nang makita ito, si Chinyu ay hindi na makapagsalita pa at maaari na lamang manatili pansamantala. Sa gabi, nagdala si Sonzong ng pagkain at 2 kaldero ng alak. Pagkapasok niya ay mabilis niyang isinara ang pinto. "Kuya, kumusta ang sitwasyon sa labas?" Tumalon si Wenda mula sa kama at nagtanong. Sinabi ni Sonzong na may tame time na mukha, "Napakasama." Sinasabing tumakas na ang matandang si Wen. Malamang nalilipulin siya ng sekta ng Tianian. Sa puntong ito, bumagsak ang tingin ni Sonzong kay Chinyu. "Kung hindi ako nagkakamali, dapat itong si Kuya Chinyu, si Kuya Chin," sabi ni Sonzong. Ikinulong ni Chinyu ang kanyang mga kamay patungo sa kanya at sinabing, "Pagbati, kapatid na Son." Nag-thumbs up si Sonzong kay Chinyu at sinabing, "Si Brother Chin ay talagang bata at may pag-asa. Nakakahiya sa atin ang gayong mga tagumpay. Huwag magsalita ng ganyang magagalang na salita. Magkapatid tayong lahat. Halika, maupo ka kaagad," hinailan ni Wenda si Sonzong at sinabing. Napaungol si Sonzong bilang pasasalamat. Pinuksan niya ang mga pinggan at nagsali ng 4 na baso ng alak. "Dahil kayong tatlo ay napunta sa aking Son family, ibig sabihin ay mataas ang tingin ninyo sa akin. Maaari kang manatili rito ng mapayapa. Kapag lumipas ang limelight, mag-iisip ako ng paraan," sabi ni Sonzong habang itinataas ang kanyang baso. Itinaas din ni Chinyu ang kanyang tasa at sinabing, "Kung gayon, maraming salamat." With that, itinaas ng 4 ang kanilang mga tasa at sabay-sabay na uminom. Pagkatapos uminom ng masarap na alak, kumain silang 4 at masayang nagkwentuhan. Ngunit sa sandaling ito, biglang sumimangot si Wenda.
Ano ang mali? Nagmamadaling tanong ni Chinyu. Ikinaway ni Wenda ang kanyang kamay at sinabing, siguro ang alak na ito ay masyadong malakas, at ito ay medyo nakakalasing. Medyo lasing na rin ako. Siguro matagal na akong hindi nakainom, at medyo nahihilo na ako, sabi ni Wen-er. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu, at hindi niya namamalayan na tumingin kay Sonzong. Nakita niya na walang pakialam si Sonzong, at walang ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at agad na hinaplos ang kanyang ulo, kunwari ay nagsabi, nako, medyo nahihilo din ako. Nang marinig ito, sa wakas ay itinaas ni Sonzong ang kanyang ulo. Ibinaba niya ang chopstick sa kanyang kamay at nakangiting sinabi, buti naman nahihilo ka. Nilagyan ng gamot ang alak na ito. Makakatulog ka ng buong araw. Anong ibig mong sabihin? Medyo pangit ang ekspresyon ni Wenda. Gumisi si Sonzong at sinabing, tumakas na si Wenwani. Sino ang makikinig sa inyong dalawang hamak? Sa tingin mo ba, ako, si Sonzong, ay sasaktan ang sekta ng Tianian alang-alang sa inyong dalawa na walang kabuluhan? Kabanata 1370, nahanap kita. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Sonzong. Sa sandaling ito, puno ng panlalamig at pangungutya ang kanyang mukha. Tila hindi naniniwala si Wenda sa sinabi ni Sonzong. Pilit siyang bumangon at hinawakan ang kwelyo ni Sonzong. UMOTHERF***. May gustong sabihin si Wenda, pero itinaboy siya ni Sonzong. Malamig siyang tumingin kay Wenda at sinabing, basura kayong dalawa. Kung wala si Wenwanye, wala kayo. Walang titingin sa inyo. Pagkatapos sabihin iyon, inayos ni Sonzong ang kanyang mga damit at tumalikod, sinabing, manatili kayong dalawa rito ng masunurin. Malapit nang dumating ang mga tao mula sa sektang Heavenly Cloud. Tumigil ka. Aalis na sana si Sonzong, biglang nagmula sa likuran niya ang boses ni Chinyu. Si Chinyu, na halos, walang malay, ay tumayo nang hindi nasaktan sa sandaling ito. Ibinuko niya ang kanyang bibig at iniluwa ang lahat ng makamandag na alak sa kanyang bibig. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Sonzong, at malamig niyang sinabi, hindi mo talaga ito ininom. Sinabi ni Chinyu habang naglalakad, iba ako kay Wendoan-er. Ang buhay nila ay isang bagay na minsan kong hinangad ngunit hindi ko maabot. Ngunit nang maglaon, naunawaan ko ang isang prinsipyo. Habang nagsasalita siya, naglakad na si Chinyu sa harap ni Sonzong. Alam mo ba kung ano ito? Tumayo si Chinyu sa harap ni Sonzong at nagtanong. Basang-basa sa pawis ang noo ni Sonzong, ngunit hindi siya makapagsalita. Iyon ay nangangahulugan na ang lahat ay may dalawang panig. Tinapik ni Chinyu ang balikat ni Sonzong, at isang malaking puwersa ang biglang bumagsak. Pitik! Nadurog ang braso ni Sonzong, at biglang lumuhad ang kanyang katawan. Spare! Spare me? Masakit na sabi ni Sonzong. Tumingin si Chinyu kay Sonzong at sinabing, kung nagmakaawa ka sa akin ilang taon na ang nakalilipas, naging malambot ang puso ko at binigyan ka ng pagkakataon. Ngunit ngayon, hindi na. Dahil doon, sinampal ni Chinyu si Sonzong hanggang sa mamatay. Pinuhat niya si Wendoan-er sa kanyang likuran at nagmamadaling umalis nang hindi lumilingon. Tinala ni Chinyu si Wendoan-er sa isang kagubatan sa bundok upang magpagaling. Hindi nagtagal matapos makatakas si Chinyu, natuklasan ang pagpatay kay Sonzong. Ang mga tao mula sa Heavenly Cloud Sect ay mabilis na sumugod sa pinangyarihan at nagtanong tungkol sa sitwasyon. Mabilis silang nakagawa ng conclusion. Ang 2 taong iyon ay si Wendoan-er. Ang ikatlong tao ay dapat si Chinyu, malamig na sabi ng pinuno. Tumayo siya sa harap ng katawan ni Sonzong at itinapon siya palabas. Tapos, sumagot siya ng malakas, parang hinahanap ang hininga ni Wendoan-er. Hindi siya nakakalayo, tahimik na sabi ng pinuno. Ang taong ito ay walang iba kundi ang person in charge ng sekta ng Tianian na nakatalaga sa Dayu City. Ang kanyang pangalan ay Ding Jia. Ipinanganak siya sa sekta ng Tianian at tapat sa sekta ng Tianian. Sa kanilang cultivation level, hindi naging mahirap para sa kanila na makuha ang amoy ng isang tao. Bukod dito, kahit na si Wendoan-er ay hindi masyadong malakas,
ang kanyang katawan ay mayroon pa ring pagbabago ng espiritual na kapangyarihan. Hindi naging mahirap hanapin sila. Lumabas si Ding Jie sa Sun Clan. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata, at mabilis na lumawak ang kanyang espiritual na pakiramdam. Sa direksyong timog silangan, malamig na sabi ni Ding Jie. Kumuha siya ng token sa kamay niya at iniabot sa katabi niya. Ibigay mo ito sa dakilang elder, sabi ni Ding Jie. Kapag nahanap ko na sila, natatakot akong hindi na ako makakabalik. Ngunit hanggat namatay ako, mahahanap ng dakilang elder ang lokasyon ni Qin Yu sa pamamagitan ng token na ito. Oo, wala namang sinabing kalokohan ang mga katabi niya. Lumaki sila sa sekta ng Tianyan mula pagkabata at tumanggap ng edukasyon ng sekta ng Tianyan. Matagal na silang naging mga makinang tapat sa sekta ng Tianyan. Pagkatapos, tumayo si Ding Jie at tumakbo kasama ang aura ni Wenda at Wen-er. Nakahiga sina Wenda at Wenda sa isang patch ng damo. Matapos ang hindi malamang tagal, dahan-dahan silang nagising. Sa sandaling nagising sila, nakita nila si Qin Yu na iniihaw ang mga binti ng tupa sa gilid. Ang halimuyak na umago sa kanilang mga butas ng ilong ay biglang napaupo sina Wenda at Wen-er. Gising ka na. Napatingin si Qin Yu sa kanila. Hinawakan ni Wenda ang kanyang ilong at sinabing may nakakahiyang ngiti, Qin Yu, tama ka. Ang mga B** star na ito ay talagang mga bakod. Kung hindi dahil sa iyo, baka nahuli tayo ng sekta ng Tianyan. Inabot ni Qin Yu ang isang binti ng karne ng tupa kay Wenda at sinabing, tandaan, huwag magtiwala sa sinuman sa hinaharap, lalo na sa mahihirap na panahon. Napaungol si Wenda bilang pasasalamat. Kinuha niya ang binti ng karne ng tupa at sinimulang nguyain ito. Qin Yu? Saan tayo susunod? Tanong ni Wen-er na nagtataka. Tumangala si Qin Yu sa langit at bumantong hininga. Hindi ko rin alam, pero mas mabuting umalis ka sa South Province. Sa sandaling ito, naisip ni Qin Yu ang Thunder Courtyard. Iyon ay maaaring maging isang magandang lugar upang manatili. Natatakot ako na hindi ganoon kadaling umalis sa South Province. Umiling si Wenda at sinabing, tama, may 3 patay na ilog sa paligid ng South Province, na hindi madadaanan. Maliban sa mga patay na ilog, nandyan ang berdeng kagubatan ng bato. Kung papasok tayo sa Green Rock Forest, natatakot ako na mas mabilis tayong mamatay, sabi ni Wen-er. Sa tingin ko, kontrolado na ng Heavenly Cloud Sect ang lahat ng teleportation array platform sa South Province. Kapag nagpakita na tayo, sila ang unang makakaalam. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Ito ang unang pagkakataon na nalaman niyang ang pag-alis sa South Province ay magiging napakahirap. Pagkatapos ay gawin natin ito ng paisa-isa, sabi ni Qin Yu. Susubukan ko ang aking makakaya upang makahanap ng sapat na puwersa ng buhay bago nila ako mahuli. Hinawakan ni Qin Yu ang numero 9 sa kanyang noo at sinabi sa mahinang boses. Nang halos matapos na sina Wenda at Wen-er sa kanilang pagtatanim, silang tatlo ay muling nagtungo sa daan ng pagtakas. Hindi nagtagal pagkaalis nila, dumating si Ding Jie sa lugar na ito. Sa pagtingin sa mga bakas ng barbecue sa lupa, hindi napigilan ni Ding Jie na mapangiti, masyado kang walang pakialam. Nahanap na kita.